Jonah chapter 2 verse 7, the title of this message po, Manumbalik sa Diyos. Isa sa pinakamahirap gawin sa buhay, kapag tayo ay nagkamali, ay ang manumbalik tayo, saan po? Sa tama at sa katotohanan. Kapag nagkamali ang isang tao, pinakamahirap na desisyon na pwede niyang gawin, ay bumalik o manumbalik doon sa bagay na tama at totoo, na minsan niya nakalimutan dahil nga po nagkamali na siya. Naku, ang isang ugali ng isang tao po pag nagkamali, gusto na niya ituloy-tuloy. Pero sa Biblia na inaral natin, isa sa pinaka nakaka-excite sa Bible na binasa natin doon sa Luke at saka sa Jonah, mayroon silang parehong katangian na pangit, pero mayroon din silang katangian pareho na maganda. Ano po yun? Pareho silang nagdesisyon na ang kanilang maling ginawa ay itama nila sa pamamagitan ng pagbabalik. Yun ang ginawa ko ng alibugang anak at ni Jonah. Kapwa sila bumalik, inamin nilang mali sila, at ang sabi nila, Lord, babalik ka namin, at ang katotohanan naman, makakabalik ka lang sa tama, sa totoo, pag babalik ka sa Diyos. Yun ho ang mensahe natin. Pareho silang bumalik. Kahit pa alam natin ito ang dapat natin gawin, balikan ko lang, mahirap ito para sa atin. Mahirap bumalik o manumbalik sa katotohanan, lalo na kapag sanay na tayong gumawa dun sa mali. By the way ho, bago ako magsimula, Happy Easter Sunday po sa inyo lahat. Ngayon po ay diniliwang o pinagdiwang po ang Linggo ng Pagkabuhay. Ngayon ho, sineselebrate yan. Ito lang ho, sabi dito, while the day of the crucifixion is debated or debatable, alam nyo ho, pinagdidebatehan kung kailan ba talaga pinako si Jesus. Sino dito nagsasabi ho na Huwebes? Talagang ang iba, nilalaban yan. Huwebes talaga daw napako. Ang iba naman ay Friday. Okay? Habang daw po ang pagkapako ay pinagdedebatehan, ito ang maganda. The day of the resurrection is absolutely clear. Yun ang pinakamaganda. Yung pagkapako kay Jesus ay pinagdedebatehan kung kailan ba talaga. Pero ang sabi dito ho, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay malinaw. Binasa kanina ni Pastor Sheila, di ba? Malinaw. Scripture says that Jesus rose on the first day of the week. Babasahin ko, balikan ko lang yung binasa ni Pastor Sheila kanina. Sa Marcos chapter 16 verse 1 to 8, sabi dito, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, sa Bible, ang araw ng pamamahinga ay walang iba kundi Sabado. Ayan. Sabi dito, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. So sa unang verse, pinakita dito na sa unang verse, may namatay at may inilibing. Totoong namatay si Jesus. Totoo ho na mayroong patay na pupuntahan yung dalawang Maria at si Salome, papunta sila sa libingan dahil sinisigurado ng Biblia na si Jesus ay siguradong namatay. Dahil hanggang sa kasalukuyan, maraming mga tao hindi naniwala at naniniwala na namatay ba talaga si Jesus. Ito ho ang patunay na namatay talaga si Lord. Pupunta sila sa libingan, pangalawa, may dala silang pabango para ho punasan o para ho pabanguhan ng patay. Noong panahon, gano'n ang kultura ho nila. Verse 2, kinaumagahan ng linggo, yan ang ganda ng word, malinaw. Kinaumagahan ng linggo, ngayon yun, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan, ngunit sila'y nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong ito na nakatakip sa pintuan. Sila ho ay may problema dahil nung panahon ang mga libingan ay mayroong takip at hindi ho basta-basta yung kahoy. Itong takip na ito ay sobrang laki at dapat nito ang mga magbubuhat o maggugulong ay malalaking tao at hindi lang isang tao. Pero ang problema nila, nagpadala ang Panginoon ng solusyon sa pamagitan ng mga anghel. Binuksan ng anghel ang libingan. Okay, balik tayo doon sa word. Mayroon talagang inilibing. Bakit po? Mayroong binuksan. Meaning may lalabas. Okay, punta na tayo doon sa pinaka-highlight ng verse. Sa verse 6, sabi dito, ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth. Okay, specifically, binanggit dito yung pangalang Jesus, hindi lang muna tapos yung word na Jesus, sabi taga Nazareth. Wala na siya rito, siya ay binuhay ng Diyos. Buhay si Jesus. Amen, buhay si Jesus. Yung Panginoon natin ho, na dakilang pag-asa natin,
purihin ng Panginoon kung paano siyang muling nabuhay, may garantiya at may pag-asa ho tayo. Mamatay man tayo, muli tayong bubuhay ng ating Ama sa langit. Amen. So balikan natin ang mensahe ng Panginoon. So ang mahal na araw po, ito ay panahon ng pagugulita at dapat maging panata natin mga tao na manumbalik at magbalik loob sa Diyos, ano man ang ating kabalahan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus para sa atin. Sabi ng salita, magnilay-nilay. Okay? Manumbalik tayo sa Diyos. So ngayon ang tanong na sasagutin natin, paano tayo manunumbalik sa Diyos? The moment na tayo ho'y nakaramdam na tayo malayo na sa Panginoon, ngayon ang sagot natin ho ay sa pamagitan ng buhay ni Jonas. Okay, number 1, paano tayo makakapanumbalik sa Diyos? Ayon sa ginawa ni Jonas, una, alalahanin natin muli ang Diyos. Sabi ho sa 2 verse 7a, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga. Okay, tingnan nyo yung word ni Jonas. Sabi niya, nung mararamdaman ko na ang aking hininga ay malalagot na, aking naalala, sabi yung word na naalala, sabi ni Jonas, aking naalala, tumawag siya kay Yahweh. Asan si Jonas at the time? Nasa tiyan ng dambuhan ng isda. Okay? Kaya sabi ko dito, marami ang nakakaalala sa Diyos pag nasa bingit ng kanilang buhay at malapit ng mamatay. Maraming mga tao ang nakakaalala sa Diyos pag nandun na sila sa part na yun. Kaya huwag kayong magtaka kung may mga kilala kayong tao, lalapit lang yan sa Panginoon kung kailan ho talagang nandun na ang kanilang buhay sa bingit ng kamatayan. Si Jonah ho kagaya nila. Tayo manumbalik o magbalik tanaw sa Diyos at doon po pumasok yung unang word, refresh. So nagbalik tanaw si Jonas, nandun siya sa sinapupunan ng tiyan ng isda, naalala niya si Lord, sabi niya, nagbalik tanaw si Jonas. Ano mga binalik tanaw niya? Una, nagbalik tanaw si Jonas sa kabutihan ng Diyos. Naalala ni Jonas, mabuti talaga ang Diyos. Okay, pangalawa, naalala niya ang katapatan ng Diyos. Pangatlo, naalala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko sa inyo, si Jonas, minsan tayo, marami tayong paikot-ikot na gustong gawin sa buhay, pero ang sabi ng Panginoon, dito ka rin pupunta sa gusto ko. Amen. So, kung ayaw natin matulad kay Jonah, yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, gawin na natin ngayon. Mga kapatid, napakaganda nung marunong tayo mag-refresh. Tulad ni Jonas, nung nag-refresh siya, naalala niya si Lord, nakita niya yung kabutihan ng Diyos, nakita niya ang katapatan ng Panginoon, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos, then nagkaroon si Jonas ng lakas ng loob, at nasabi niya sa sarili niya, nakabalik siya sa Panginoon. Okay, pangalawang point, so, paano tayo makapanunumbalik sa Panginoon the moment na tayo ho'y nakaramdam na tayo malayo sa Panginoon? Pangalawa, makipag-ugnayan muli tayo sa Diyos. Okay, Jonas chapter 2 verse 7b, ako'y nanalangin. Sabi ni Jonas, nung siya ho ay lalagutan na ng hininga, naalala niya si Yahweh. Yun ang unang points. Pangalawa, nung naalala niya ho na mag-refresh, at naalala niya ang kabutihan, kabaitan ng Panginoon, ang pangalawa niyang ginawa, dito papasok yung pangalawang word natin na reconnect. Sabi ni Jonas, sa sarili niya, mag-pray ako kay Yahweh. Okay? Sabi dito, magbalik tayo sa panalangin, according dito, sa message ni Jonas na ito, pinapaalala sa ating ng kwento ni Jonas na kailangan makabalik tayo sa way ng pag-pray natin. Sino dito ang nagdi-devotion pa? Maaaring itong message ng Panginoon nagpapaalala, nagdi-devotion pa ba tayo? O baka layo-layo na, pakiramdam natin ang layo-layo na sa atin ng Diyos, dahil baka may something na inalis ka sa buhay mo, baka yung devotion pa. O kaya naman yung quiet time, o kaya naman yung pagpapast or fasting. Alam niyo bang napakaganda pa rin i-apply yun sa buhay? Dapat mayroon pa rin tayong quiet time. Pag sinabi quiet time, doon sa quiet time na yon, wala kang ibang gustong marinig at wala kang ibang gustong kausapin sa time na yon, kundi si Lord. Mahirap i-apply ito, lalo ngayon, ang dami nating ang tawag dito, ang dami natin ngayon mga hadlang, especially kung may cellphone ka. Alam niyo, minsan, sinasadya din ng Panginoon maputulan ng wifi. Diba? Kasi kung kailan tayo walang connection sa wifi, doon naman tayo nagkakaroon ng connection sa mga tao sa paligid natin. Sabi ko sa inyo, connection sa sarili natin.
Na-appreciate natin minsan ang buhay, the moment na may tinatanggal ng Panginoon ng mga bagay na doon na tayo nakakonect. At dito sa mensahe ni Jonas, ang sabi ni Jonas dito, para magkaroon tayo ng reconnection sa Panginoon, kailangan mabalik natin ang ating way ng pananalangin. Mga kapatid, maglaan tayo ng oras lagi sa pag-pray. Okay, sino dito ang honest po? Nagpipray pa po ba kayo? O baka halos wala na? Ano, nagpipray pa po ba? Dapat po, kasi yun ang ating connection sa Panginoon. Sabi ko nga nung isang araw, sa mga kabataan nung kahapon, sino mo dito ang may mga in love? Sino dito yung parang may gusto o nagkakaroon ng ano? Di ba ho, hindi pwedeng papayag ka na sa loob ng isang araw, makalitaan mo yung karelasyon mo. Ganun din dapat sa Panginoon dahil may relasyon tayo kay Lord. At ang connection lang na magagawa natin sa Kanya ay yung wireless. Ano po yun? Prayer. At sa prayer, hindi ho lagi hong tinuturo sa atin na sa prayer, lagi tayong humingi sa Panginoon. May mga time, ang prayer ay talagang personal na conversation lang sa Panginoon. Kaya lang, dahil nga tayo po ay tao at ang Diyos ay Espiritu, ang pakiwari natin, pag nagpipray tayo, wala tayong kausap, then mali tayo. Dahil pag nagpray ka, automatic ho ang Diyos ay nakikinig sa iyo. Si Jonas, napakarami ng balaki dito. Bibigyan ko kayo ng picture. Gaano karami ang balaki ni Jonas nung nagpipray siya? Si Jonas ay nasa ilalim ng tiyan ng isda, andun pa sa kailaliman ng tubig. Pero ho, ang prayer, lumusot sa tiyan ng isda, lumusot sa napakalalim na dagat, tumagos doon sa ulap, nakarating pati sa langit. Ibig sabihin ng prayer natin, walang pwede maging barrier yan once na binigkas at once na ibinigay mo sa Diyos. Walang balakid. Anong problema mo ngayon? Basta may problema ako ngayon, parang gadagat, para ako nasa tiyan ngayon ng isda, then pray. Kasi ang prayer, lumulusot at umaabot yan sa tenga at sa puso ng Panginoon. Amen? Nagpray si Jonas at ang sabi niya dito ho, nung nagpray siya, taimtim ang kanyang panalangin, bakit po? Mamamatay na kasi siya. Parang last breath na niya, at kung pawala na yung hininga niya, naalala niya si God, at sabi niya, Lord, makikipag-ugnayan muli ako sa iyo sa pamagitan ng panalangin. Then, pupunta tayo sa pang-last na point natin ngayong araw na to. Okay, paano tayo makapanumbalik sa Panginoon? Una, alalahanin natin muli ang Diyos sa kanyang kabutihan, katapatan, kapangyarihan. Pangalawa, makipag-ugnayan muli tayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. At pangatlo ho, manalig tayo muli sa Diyos. Yun ang nawala kay Jonas at that time. Kasi akala ni Jonas, nung time na umalis siya papunta siya ng Tarsis, nawalan siya ng tiwala sa Panginoon. Bakit? Ang sabi ni Jonas sa Panginoon at that time, hindi ka magiging tapat sa iyong pangako, hindi ka magiging tapat sa salita mo. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Jonas, gugunawin ko ang Ninive pag hindi mo sila pinaalalahanan. So ang gusto ni Jonas mangyari at that time, Lord, kung ano yung sinabi mo, yun dapat ang gawin mo. Diba? Yun ang gusto ni Jonas kasi katulad ng panganay na kapatid ng alibugang anak, dapat wag nang patawarin yung bunsong anak. Pero ang Panginoon, yung pinento ni Nanay Elet, nagawa siya ng illustration, nagawa siya ng parable sa pamagitan ng puno na pinabuhay niya. Isipin nyo, kaya ng Panginoon pala magpabuhay ng puno sa loob lang ng isang araw. Yung halaman, kaya ng Panginoon gawing puno. Nagets nyo? At kaya din ng Panginoon yun patayin at that time. Pinaunawa ng Panginoon kay Jonas, yan, ginawa ko lahat yan. Tingnan mo, hindi ka naman na nag-create, pero ikaw yung nasaktan. Sabi ng Panginoon kay Jonas, hindi nga ikaw ang nagpalaki ng halaman nagpatubo niyan Pero nung namatay, nakaramdam si Jonas ng awa dun sa puno, kasi bakit po, nagkaroon siya ng attachment dun sa puno, dahil nagbigay yun sa kanya ng lilim. Sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw, na hindi ka naman ang creator, nasasaktan, how much ako? Ang tao sa Ninive, 100,000 plus. Sabi ng Panginoon kay Jonah, doon sa time na yon, parang nasampan si Jonas ng harap-harapan. Manalig tayo muli na tumutugon at nakikinig ang Diyos, una sa ating mga panalangin, pangalawa sa ating mga daing. Sana makakapanumbalik tayo sa Panginoon once na tinanggap natin sa ating mga sarili na si Lord ay nakikinig pa rin sa prayer. Okay, may mga time siguro, ilang taon na ho kayo nagpipray na parang, Lord,
Parang hindi talaga po kayo nakikinig kasi sa sobrang haba na tagal ng aking prayer, bakit hanggang ngayon wala pa rin tugon? Bakit kay Jonas ang bilis ng tugon ng Panginoon? Sagot. Sige po. Bakit kaya tinugon agad ni Lord si Jonas? Po? Dahil sa taimtim na panalangin, ano pa? Kasi mamamatay na siya. Kung hindi agad tinugon ng Panginoon si Jonas at that time, mailuluwa siya ng balyena doon sa dalampasigan pero patay na siya. So ang Panginoon minsan, tumutugon ng Panginoon o madalas tumutugon ng Panginoon kung kailan, kailangan na. Yan yung maganda sa Panginoon eh. Lord, talagang kailangan ko na ito. May mga tao, ang sabi nila, Lord, tugunin mo na ako kasi kailangan ko na. Hindi natin pwedeng, sorry sa word, maloko si Lord. Kasi bakit alam ng Panginoon kung kailan niya tutugunin dahil si Lord lang ang may right time. Dahil hindi natin alam ang right time. Si Lord lang ang may right time. Sa ating mga daing, sa ating mga nararamdaman, sa ating mga kalagayan sa buhay, huwag mo natin kakalimutan na kahit ano ang mangyari, balik-balik na rin man ho ang problema o magkaroon tayo ng kahit na anong kalagayan sa buhay, the moment na tayo'y dumaing sa Panginoon, hindi pa rin mababago, siya pa rin ang Diyos na tumutugon sa panalangin. Doon papasok yung restoration. Okay? Si Jonas at that time, nawalan na siya ng tiwala sa Diyos dahil sabi niya, si Lord, hindi naman si Lord honest, hindi naman si Lord tapat sa usapan. Pero naalala ni Jonas, teka, sa simula pa lang pala, bago siya umalis at bago siya nakipag-usap sa Diyos, alam na ni Jonas na ang Diyos hindi itutuloy ang kanyang plano sa Ninive. Bakit? Paano niya sinabi yun? Yung patapos na ang chapter, sa chapter 4, sabi niya sa Panginoon, sabi ko na sa iyo, Lord eh, ganito talaga ang gagawin mo. Kaya pala ayaw ni Jonas pumunta sa Ninive dahil alam na ni Jonas na si Lord ho ay hindi talaga gugunawin ng Ninive. Okay? So ganun ho katalino, ganun ho kalinaw ang kwento ni Jonas. Pero dito sa word na ito, kaya kung ito ang mensahe natin sa araw na ito, dahil maaaring ang iba sa atin dito ho, talagang totally, ramdam sa sarili, malayo na siya kay Lord. Then, manumpali tayo sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat dahil ito yung time para ho makapagbalik loob tayo sa Panginoon. Mga kapatid, itong kwento ng buhay ni Jonas, ang kwento ng buhay ng alibughang anak ay pagpapaalala sa atin na may mga panahon tayo si Jonas at tayo yung alibughang anak. Pero huwag natin kakalimutan, kung tayo man itong mga tao na to, may panahon na kailangan gawin natin yung mga bagay na magaganda. Dahil sa totoo lang ho, lagi nauuna yung masasama. Diba, yung alibughang anak, anong masama niyang ginawa sa kanyang tatay? Binanggit na natin kanina, yung si Jonas, alam niyang pangit ang tumalikod sa Panginoon, pero tumalikod pa rin siya. Inalaw ng Panginoon para ma-encounter ni Jonas yung kamay ng Diyos. Isipin niyo, pinakita, kung walang Jonas, di natin mababasa sa ating Biblia, yung kung walang aklat ni Jonas, hindi natin mababasa sa Biblia na ang Diyos gumagamit ng mga hayop or kaya ng Panginoon kausapin ng isang hayop para para patunayan na totoo siyang Diyos. Kaya niyang gumamit ng mga, hindi lang tao, kaya niyang gumamit ng kahit na sino. Okay? Sige o, bago tayo matapos, panumpalitin natin sa Diyos ang ating tiwala at matibay nating pananampalataya sa Kanya. Para makabalik tayo sa Panginoon, i-restore natin ang ating mga nanlalamig ng mga pananampalataya. Okay? Kung dumating mo sa time o nandun ka sa point ngayon na parang nag-aalinlangan ka sa Panginoon o talagang totally nagsasabi ka, Lord, totoo ka kaya? Then basahin mo yung aklat ni Jonas. Totoong-totoo ang Panginoon. At nung time na yon, sabi ni Jonas, teka, bakit ako mag-aalinlangan? Bakit ko tatakasan? Bakit ko tatalikuran ng Diyos? Then na-restore ang kanyang puso, magbalik loob sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabalik niya ng tiwala sa Diyos. Then tinugon siya ng Panginoon. Sabi ng Biblia, Jonas chapter 2 verse 7c, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Paano ni Jonas nakita yung templo ng Diyos? Sabi ko sa inyo, ang faith, kaya makita ang mga bagay na hindi nakikita. Ano ngayon ang pinaniniwalaan mo? Pastor, naniniwala ako sa Panginoon na babaguhin, na ayusin niya ang aking pamilya. Si Jonas, nakita ni Jonas yung templo ni Yahweh sa langit. Hindi pa niya nararanasan ang tugon ng Panginoon sa kanyang buhay, nakita na ni Jonas na may gagawin si Lord at that time. Ano nangyari kay Jonas? Kinausap ng Panginoon yung isda, dahil sa faith ni Jonas, naligtas si Jonas, at sabi ho nung mga scientists,
nung pinag-aralan nila yung kwento ni Jonas, possible ho, kasi 3 araw si Jonas sa tiyan ng isda. Yun na ho yung pinakasagad na time para mabuhay ang isang tao sa tiyan ng isang nilalang. Kasi bakit po ang tiyan natin, tiyan ng mga isda, tiyan natin ho, may acid na tumutunaw sa kinain at sa loob ng 3 araw, durog na siya. Si Jonas, muntik na madurog. Buti na lang, nag-camp si Jonas. Naalala niya mag-refresh, naalala niya mag-reconnect, at naalala niya si Lord ang nagre-restore. Siya ho talaga yung ating, siya talaga ho ang ating pinagbuhanan ng ating camp, maging yung alibugang anak. In my conclusion po, makakapanumbalik lamang muli tayo sa Diyos ng lubos kapag inalala natin muli ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang katapatan. Makakabalik tayo sa Panginoon. Makipag-ugnayan muli tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sana ho maging prayerful pa rin ang church natin ho. At last, sabi dito, para makapanumbalik tayo muli sa Panginoon, manalig muli tayo ng lubos sa Kanya. Ito ang mga paraan na tiyak kong makapanumbalik muli sa atin sa Diyos sa panahong napalayo tayo sa Kanya. Tiyak po yun. The moment na tayo po ay nagkaroon ng struggle, nagkaroon tayo ng parang paniniwala na layo natin sa Panginoon, tiyak ako na magagamit natin makapanumbalik sa Panginoon once na inalala natin siya, once na nakipag-ugnayan muli tayo sa Panginoon at naniwala tayo sa pamagitan ng pananampalataya na siya ho ang Diyos na kaya mag-restore ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang kaya mag-restore ng lahat ng bagay. In our application, kung tayo man po ay nanghihina o nanlalamig sa mga nagdaang araw at panahon sa ating buhay, manumbalik muli tayo sa Diyos sa ating paglilingkod. Maaaring yung dumaan ng isang taon, baka ho mayroon na tapyas na parang, tinamad na tayo, nagkaroon na ba tayo ng parang alinlangan, o kaya nagkaroon tayo ng parang, okay na to, sapat na to. Mali po yung ganong pananaw. So balikan natin yung ating eagerness sa paglilingkod. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lang para maligtas, tinawag din tayo ng Panginoon para magligtas ng iba. Sa paanong paraan po? Maglingkod tayo sa Panginoon. Manalangin, 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 manalangin tayo ho at huwag humanawang manalangin. At pagpagamit tayo sa Kanya upang lalo natin siya maparangalan, mapapurihan at mapaglingkuran. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Manumbalik tayo sa Panginoon. Ano ba dati yung mga bagay na talagang grabe mong gawin? Ano ba yung mga bagay na dating grabe na pag ginagawa mo siya, alam mo ginagawa mo para kay Lord na ngayon na hindi mo na nagagawa, then yun ang message ng Panginoon, kailangan natin ibalik yun para sa Diyos. Dahil ang kapurihan ay hindi para sa simbahan, ang kapurihan ay para sa Diyos lamang. Amen po. Tayo po'y tumayo, sa Diyos po ang papuri. Okay.